Hello mga ka-legit Dovercats! Happy Thursday everyone! At ngayong araw nga may mga revelation itong mga parents nitong si Miss Atasha patungkol po sa panibagong susuungin nitong career ngayon pagkatapos ng EAT. Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. And please don't forget to hit all para ikaw ang unang-una makakapanood sa lahat ng ating mga updates. Bago nga tayo magpatuloy of course sa ating mga updates this afternoon, ay katulad ng lagi nating ginagawa, ipinapasalamatan natin at ina-appreciate po natin ang lahat ng mga legit viewers, subscribers at legit Dovercats natin na lagi pong nag-aabang sa mga videos and updates po natin, ano? And of course, syempre po maraming salamat po. Ngayong araw nga ay tuloy-tuloy pa rin po ang pagtaas ng rating ng programang EAT. Bagamat sila po ay talaga namang binabalot po ng kontrobersya kasi patuloy pa rin po na iniintriga ito pong si Mr. Joey De Leon. Naglabas na rin po ng statement ito pong si Miss Jenny Pere at ang pamunuan ng Itbulaga. Sila po ay nagpakumbaba. No, alam po nila yung word na pagpapakumbaba kung saan inamin po ni Miss ng MTRCB chair na sumulat sa kanila ang pamunuan ng EAT ng apologetic letter asking for the apology dun po sa isang segment sa Game 5, no? So pinatunayan lang talaga nila na hindi na nila kailangan ipaliwanag yung kanilang mga sarili. So isa rin po kasi yan sa mga nakakadagdag doon po sa pagbawas ng kung ano man yung kanila pong nagawa, kung meron man silang violate na rule, ano? So, parang inilalabas tuloy ni MTRCB chair na yung kabilang panig po dun sa Senado nung pinagsalita siya, sinabi niya na inaantay po nila yung 15 days para po mag-motion or para po makipag-usap ang pamunuan ng It's Showtime pero wala pong gumawa. So, ngayon nga, confirm na nga na si Mr. Andres Mulak ay pasok sa banga dito po sa EAT. At talaga namang most anticipated po siya ngayon. At isa sa mga good news po na ibinalita ni Miss Atasha na matapos nga siyang mapanood sa EAT, biglang bumulusok po yung niya, Instagram followers kasi hindi niya inaakala na ganun katindi. Ilang araw pa lang po siya dito po sa EAT pero sobrang dami na po ng suporta na natatanggap ni Miss Atasha Mulak. Kasi nga 'di ba, kung tutuusin, napakaganda ng maging po si Miss Miles Ocampo tingnan nyo. Si Miles Ocampo po, never po yan nabigyan ng biggest break dito po sa ABS-CBN. But nung napasok po siya sa EAT, mas lalo po siyang namayagpag, mas lalong dumaming na talagang nagmahal kay Miss Miles kasi dito na ipakita niya yung totoong siya, na ipakita niya yung talento niya, nagpasaya siya ng tao kasi gano'n naman talagang gusto ng tao, yung pinapasaya sila, 'di ba? So, yun yung isang bagay na talagang isa sa mga naging stepping stone ni Miles Ocampo kung bakit po nasaan siya ngayon. Tingnan nyo naman ang karir niya. Sobrang dami po ng mga offer kay Miss Miles. Ganon din po si Miss Atasha. Grabe po yung pagbulusok or pagtaas ng kanyang career ngayon dahil una yung kanyang Instagram kasi sabi po ni Mr. Andres Mulak and ito pong si Miss Atasha, never po talaga silang nagbababad sa sa mga social media. Inamin po yan ni Andres Mulak. Never po siya talagang more on study siya, more on parang sa family niya talaga. Pero yung sasabihin na natin na, syempre alam natin na mga kabataan ngayon more on social media, pero sila hindi. At nagulat nga si Miss Tasha matapos siyang ilabas at ipakilala dito po sa EAT, bigla pong dumami, super dami, nasa 400 plus. Going to 500,000 followers po, no, in just how many days. Ganon po kabilis, no, at ganon katindi magmahal ang lahat ng mga legit Dovercats. Pero meron nga lang pong pangunawa or meron pong mga sinasuggest kasi nga dahil sa dami po ng mga talagang humanga kay Atasha, napakarami din po ng mga offer dito kay Miss Atasha. Kasi nga parang pinreserve or nire-reserve talaga nito pong ng mga magulang ni Miss Atasha ito pong kanilang anak dito po sa EAT. Mas gusto po nila na makilala yung anak nila dito. Although, si Miss Atasha po is lumabas na po yan sa mga commercials like yung maliit pa sila nung bata pa sila. Hanggang sa ngayon, sila po ang pamilya nila ay endorser po ng Jollibee. Ganon din naman, isa rin siya sa mga model po ng
bench, no? Kilala siyang model. Alam niyo po, biggest good news sa kanya na parang mula nung nilabas po siya sa EAT, halos lahat po ng mga sinusuot at most visited Instagram site po ngayon ang pangalan ni Atasha Mulak. At lahat po ng mga sinusuot niya dito sa bench sinasabing mas tumaas yung sales, ano, kasi yung bench parang ordinary na lang din ngayon kasi dati parang nilulook up siya, 'di ba? Pero ngayon parang medyo ordinary na, pero nung nagkaroon ng medyo parang nasikat or parang kumbaga parang yung value nung isang produkto mas lalong tumaas at talagang mas lalong naging in demand sa mga nakakakilala at talagang gustong sumuporta kay Atasha. Pero isa lang ang paalala nga nitong si Mr. Aga Mulak and Miss Charlene na mas pina-priority nito yung EAT kasi nga gusto niya dito talaga mag-grow at dito talaga lubos na mag-groom yung pagiging artista factor nga ni Miss Atasha Lopez. Kaya naman, hindi natin maiiwasan talaga na somebody comparing them to other twins dito po sa Tape Bulagta, no? So, hindi natin sila masisisi kung bakit kinukumpara nitong si Atasha kay Cassie. At dito pa nga, nagtaka pa ang lahat, bakit daw po biglang nagtrend? Bakit nagtrending daw si Cassie, no, sa Twitter, yung ex? Kasi nga, gusto po talaga nila yung gawin kasi ibig sabihin lang niya, nasasapawan po ni Miss Atasha itong si Cassie kasi paglabas pa lang po ni Atasha sa mundo po ng showbiz, nagtrending agad siya on number 1 spot. And then number 2 po yung Legit Daver Cats. That's very historical yun paglabas mo pa lang, grabe na pinag-usapan at minahal ka na ng maraming mga Legit Daver Cats. Kaya that's very good news to them. So, dahil dyan, narito naman ang ilan sa mga komento po ninyo or reaction patungkol po sa last update po natin. Basahin po natin ang ilan sa mga komento po ninyo. Narito po. Sabi ni Joel G, between Tony Tobiera at Malu Choa Pagar, mas minabuti ni Tony na wag mag-witness sa both sides. About Malu naman, well, si Vincent Busio witness ng tape para sa pag-aari ng Team Song, pero umamin sa korte na si Bossing talaga ang may-ari. Kaya malay natin ganon din si Malu. Oo nga, 'di ba? Kaya nga sabi nga, let's give them the benefit of the doubt. Wag naman natin siya masyadong husgahan na porket parang nag-witness siya or nag-testify siya sa tape against TBJ na siya. Yun naman po yung lagi niya sinasabi. At pumayag siya na mag-testify kasi sabi niya kung ano lang yung nalalaman niya, kung ano yung knowledge niya, yun ang sasabihin niya. But definitely she is not against TBJ. Sabi naman po ni Melanio Garcia, bakit wala at lagi sa eksena si APT owner playing safe, wala siyang pakialam sa TBJ, importante sa kanya share niya sa Tape Inc. Kahit matagal pinagsamaan nila ng TBJ, still money is the key. Grabe naman. Ang tinutukoy kasi ni Mansi Melanio Garcia, si Mr. Tony Tobiera na siya may-ari ng APT studio, no? Kasi nga po ganito yan, hindi naman, kumbaga parang kasi ngayon, sa knowledge ko lang sa aking pagre-research, si Mr. Tony Tobiera po kasi ay meron po siyang sakit, no? Meron po siyang dinaramdam ngayon. At sa ngayon po kasi parang iniiwas muna nila si Mr. Tony sa mga ganitong klase ng usapin dahil sa health issue niya. So pumayag po ang TBJ na sila na lang ang makipag-battle patungkol dito kasi they know na meron naman po silang magaling na abogado na talagang magpapanalo para sa kanila. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please follow me on my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone.